Ako nga pala si Sergeant Arnel Arnartates, 906459, Infantry PA. Currently assignment 69 Infantry Battalion, 7ID Philippine Army. Sergeant, ano yung hindi mo makalimutan na karanasan sa lalo-lalo na sa Marawi? Yung hindi ko makakalimutan, yung Master, nung mag-test mission kami sa Marawi, tapos pagpasok pa lang namin sa unang araw, ay grabe na yung putukan. Mostly hindi nangyayari sa mga ibang kwan yun. Pagkatapos, pagpasok pa lang namin, yung isang section namin, na first section, second section, bali naghati kami ng kwan ng ruta. Doon kami sa kabilang bridge, doon sila sa Mapandi Bridge, na kung saan mas maraming resistance ng mga kalaban. Tapos, nabalitaan namin na bigla na lang may nalaga sa tropa namin. Una, isa, wounded. First day pa lang. First day pa lang yun. Wounded agad yung isa. Tapos, sumunod. Ilang minuto lang, balitaan namin yung tatlo namin nakasama. Team leader at saka yung guide. Saka yung automatic na rifleman namin na automatic gunner namin na nadali sila. Mabuti na lang doon sa aming pwesto na pinuntahan na kabilang bridge, hindi masyado yung nakuha ng mga kalaban. Kaya sa kabila, doon talaga sila na lagay ng mga mga makakalaban namin. Tapos doon pa lang nasubukan na namin yung hirap eh. Bakit? Kasi hindi kami nakakain talaga ng tama, yung baga yung maga namin, mabilisan lang. Bagay, ganun naman talaga yung ginagawa ng mga Tapos, pagkatanghali na, pagdating ng hapon, pagdating ng gabi, grabe na yung mga naranasan namin. Unang araw pa lang. Grabing experience talaga yun. Halo na. Parang Halo na. Baga, yung pukpukan talaga, hindi mo talaga, kabilaan kung saan-saan napupunta. paano mo, first day, second day, paano mo nilabanan yung, siyempre may kaba naman siguro. Yes, kinabahan din talaga. Pero dahil sa mga magagaling naming mga team leader, mga section leader namin, hindi nila kami pinabayaan. Kumbaga, sila pa rin yung nag-guide sa amin na ganitong gagawin natin para hindi na mangyari yung first day natin na nangyari. Hanggang sa ganun. Nang ganun yung ginawa namin. Kahit na paano, nakaabante kami. Pero ganun yung pasok nyo doon, ganun yung salubong, may patay na kaagad, maraming wounded. Master. Ganun pa lang talagang hindi namin akalain na ganun yung mangyayari. Pag agad, mababawasan kami. Ganun. Sa'yo, anong nagiging sa'yo yun? Parang Sa akin, nilakasan lang ng... taintim akong nanalangin sa may taas na sana kung ano man yung mangyayari sa amin dito, siya nang bahala sa amin. Talagang lakasan talaga namin loob namin para hindi na kami mangyari sa ganung situation. Ano yung pinaka mahirap na part ng building na Sa pinasok niyo? akin, meron akong part talaga na nahirapan talaga kami na
pasukin. Yun yung tinatawag nilang destroyers building kung tawagin. Bakit? Kasi pagpasok pa lang namin, ang hirap pumunta ng umaga. Ang hirap pasukin ng umaga. Dinaan namin sa gabi. Mahirap pa rin kasi yung mga resistance niya, talagang alam ng kalaban kung saan kami papasok. Hanggang sa may kabady kami rin na 8 SRC. Nakailang attempt din kayo, no? Nakahalos 3 days o 4 days kami. Saka namin na pasok yung isang bahay doon na katapat ng Building 8. Dahil doon sila master yung alam nilang papasukan namin kasi crossing baga yun. So, paano nyo yung pinasok? So, napasok namin yung master kasi ganitong ginawa namin eh. Yung gabi na yon talagang siguro naisip namin, paubos na siguro yung mga bala itong mga to. Magkakarga pa to sila. Ginawa namin, pinapaiwan namin yung ibang tropa namin doon sa katapat bahay ng building, destroyers building na yon para makita din namin na kung ano yung mga ginagawa ng kalaban. Kasi yung una talaga, kailangan talaga namin umatras kasi grabe, ang dami. Tapos, Anong marami? meron silang mga machine gun din, master eh. Ganun yung nila eh. Talagang halos wala kang kukoberan doon sa sa pagpasok mo doon talaga kasi high ground siya eh. Pagkatapos, meron din time na pinasok din namin yung school. Naalala ko, naghahabulan kami ng bala nun eh. Kumbaga, kung sino yung maunang makapasok, siya yung makakapatay sa kalaban. Pero, walang nawandid sa inyo doon. Wala pang bonded sa section namin, master. Baga, Section kani. section kami Kanino kang section kay? sa kay O1 namin, doon ako nakasama sa kanya. Si Sir. Si Sir, Tawan-Tawan. So, after nun, nakuha nyo na yung kwan. After nun, master, nakuha na po namin. Tapos, meron din yung isa pa na yung tirahan ng baka, yung kuha namin, isang gabi din namin na tinirahan. Kumbaga, yung kuha namin doon. Tapos yung mga bakod, yung ano niya pa, yung parang cement, yung ano niya, yung hollow block niya, talagang makaluma na, talagang pwedeng tagusin ng bala. Tapos, nung nakuha na namin yun, nakaabante na kami. Doon sa pagdating sa college ng Marawi. Yun. Kahit paano, medyo umaatras na yung kalaban kasi nasa kalahati na kami. Kumbaga, lumiliit na yung espasyo nila. Kumbaga, padikit na ng padikit. Padikit na kami ng padikit, master. Kumbaga, yung kasi namin, labanan namin doon, kung sino yung unang makaubante, abante kami, ganun. Para yung pupwestuhan nila, magiging liliit na lang. Gaano kadikitan yung naging experience mo sa kadikitan yung labanan? Ang isang kwarto lang yata yung naging isang kwarto lang yung naging labanan doon, master, kasi talagang hindi sila umaatras eh. Dahil? Kasi gawa ng hindi sila takot na kumbaga mga pa sila, yung gumagamit sila ng bawal na gamot. Kumbaga parang na sila sa handa na silang mamatay. Kung ano man yung nila. Parang suicide. Suicide na, kumbaga. Suicide. May nangyaring ganun na nag-suicide din yung kalaban. Lumapit sa amin, pero buti na lang meron kaming naka-security. Pero hindi ganun kaingay ang
Yung mga kuan naman. Hindi sila sumisigaw, hindi kayo inaan. Ayun, nagasigaw sila like ano, sabi nila, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doon pa lang, ano na namin na wala nang pakialam sa buhay itong mga to. Di ba na, kuan, sobrang dikita na yung kuan labanan. Masarap. So, parang pader to pader na lang. Pader na lang. May mga katatawanan ba na nangyayari doon? Oo, merong na nangyayaring ganun. Kasi, kasabihan sa amin, sundalo, mga supot, ganun. Tapos, sasabihan din naman namin sila. Mga kwan kayo, mga abusayap kayo, ikaw sa inyo, pakainin namin kayo ng baboy. Parang may ganun na. May ganun po kaming ng, ano, baga, kalapit lang kasi ng ano eh. Yun lang eh. Tapos, Ano yung araw na, kasi sobrang tagal ng gera doon. May time din talaga na munti kang matamaan or makuan. May, ano ba? meron time master na nangyari sa akin yun kasi yung last target namin na building 1010, doon talaga ako na tamaan talaga. Dito ako natamaan sa left shoulder, sa kilikili. Paano ka na-wounded? Nag-security kasi kami master nung time na yun. Ngayon, para makalabas yung kasama namin. Sa tente na yon. Sa building 1010, para makalabas yung ibang kasama namin, kami nag-security. Parang patapos na yung gera na Marawi noon, di ba? Patapos na yun master. Okay. So, nag-security kayo, balik tayo. Kumbaga, salitan na kami, kumbaga, kailangan pumutok yung, siyempre, with body nga eh. Kailangan, pag nakalabas na isa, papalit naman kami, ganun. So, nung tinamaan ako, hindi ko alam na may tama na ako. Pagka ganun ko, akala ko tinulak ako. Pagbangon ko ganyan, nahihilo na ako, akala ko, ano, yung pala, may tama na pala ako sa kilikili. Saan? Paano nang? Pagtalikod kong gano'n, master, kumbaga, ako naman yung lalabas. Pagtalikod kong ganyan. May best naman ako, kaya lang eh, ang tinamaan pa rin yung kilikili ko. Kumbaga, may pathway doon na maliit. Doon ako nalaglag. Na kung saan naman daw laglag si Sir Umbalas doon sa may ikon na yun. Mabuti na lang, yung taga 63rd na ranger din, binadihan niya ako. Sabi niya sa akin, dito ka buddy, kasi may safety dito. Unti-unti akong naghanap ng butas para makalabas sa loob. Pero alam mo may tama ka na. Oh, mas naramdaman ko na may tama ako. So, nahiwalay ka? So, nahiwalay ako, nalaglag na ako, master, sa ako eh. Kumbaga, may pathway doon na parang tulay. Doon ako nalaglag. Ano yun? Madilim? Zero visibility o araw? Hindi, araw, master. Araw. Okay. Kumbaga, hindi ko akalain na ganun yung mangyayari eh. Kasi, may mga kasamaan ako talaga na ano din eh. Kaya lang, siguro alam na rin nila na doon yung labasan namin. Ako yung natsambahan. So, nahiwalay ka. Ano nangyari sa'yo doon kasunod? Bali, master, ang ginawa ko doon, talagang hinanap ko yung safety na area para kahit paano hindi na ako matamaan pa ulit. Hindi ka na pansin ng katim mo? Napansin ako, master, kasi andun nga yung isang taga 63rd. Tapos, nakita niya ako. Bati, dito ka. Pero may tama ka na nun? Aba, master, meron na akong tamaan. Hindi naman ganun kalaki? Ganyan siguro, master, yung ban. Pero hindi ko pa, kumbaga, may adrenaline ako eh. Kumbaga, siyempre, yung training natin, kailangan, Hindi mo pa chinek hindi ko pa chinek. kung gaano kalaki? Hindi pa chinek, master, kasi sabi ko,
Maliit lang siguro to. Pero nung pagtanggal ng damit sa akin, yun na, nakita ko na. Doon ako medyo, nanghina. Pero, hindi pa na ako pinanghinaan ng loob kasi sabi ko, kaya pa ito. Kasi malayo naman sa bituka eh. Oh. So anong nasa unang isip mo na natamaan ka? Nung tamaan ako, master, ang nasa isip ko, katapusan ko na. Pero dahil parang sinabi sa akin ng Panginoon, umalis ka dyan, dito ka dumaan. Yun. Wala na nga akong nun, kumbaga, kailangan ko makaalis dito sa ano na to. Yun, nagpasalamat ako dun sa taga 63rd na yun kasi dun niya, inabot niya yung kamay ko eh. Kumbaga, kung wala siya dun, baka kung saan ako napunta. So, parang pasalamat ka. Nagpasalamat ako sa kanya. Sabi ko, salamat. So, Sige pa, master. So after nun, naka-join ka na sa ano? Sa team. After po, master, dinala na agad ako sa safety na lugar. Kumbaga, pinurse aid na ako. Tapos dinala na ako ng hospital. Tapos yun, nung mga kinabukasan, yung isang kabats ko, na kasama ko sa loob, ang nangyari, natamaan pala siya. Namatay pala siya dun sa loob. Nakala ko, okay na yung tropa. Sabi ko, okay na. Yung pala, may nadali pa rin palang 3 sa amin. Yung malungkot na bagay kasi, siyempre, patapos na sana kami. Then, pabawasan pa pala kami. Kumbaga, yun yung sad na malungkot na pangyayari. Doon. Yung, Sobrang tagal ng giyera ng Marawi. May time ba na parang lumural ka o ba ubusan ng tapang? Nung una siguro, master, siguro po na nakakakuha ako ng baga na parang puro na lang ganito, puro na lang pukpukan, puro na lang putukan. Siguro, nung mga after 1 week, parang nakuha na lang namin sa sarili namin na trabaho natin to eh. Kailangan tapusin natin to. So, kaming mga magkaka-classmate, ganun lang talaga yung pinapaintindihan na yun. Kailangan tapusin natin to. Huwag nating iwanang hindi okay itong pinuntahan natin na bayan. Kasi ang dami nang namamatay. Ang dami nang wounded. Wounded. At saka maaring mangyari sa'yo yun. O yun nga, na-wounded ka. Na-wounded nga po. Paano kung... So, yun nga po ang inisip ko, Master. Yung baga, paano kaya kung ako yung kan? Pero sabi ko, natamaan na ako. Kumbaga, nasubukan ko eh. Kaya lang, at least, meron akong dangal na na ibibigay sa bansa. Handang ibuwis ang buhay para sa bansang Pilipinas. Ano yung pinakamahirap nyo na mga araw doon? O mga sitwasyon doon sa loob ng Marawi? Yung siguro sa ano ko na pinakamahirap doon, yung mawalan ka ng kasama. Kumbaga, matagal mo nang kasama, tapos biglang mawawala. Yun yung sigurong mahirap para sa akin. Kasi gusto namin na buhay kami ng buo. Kaya lang, tinadhana.
Papaano kayo na-immoral doon sa loob? Nahimural kami sa loob ng kwan. Nung time na nakaka-abante kami sa mga bawat kwan namin na building na dinadaanan namin. Kumbaga, uy, okay na naman kasi naka-abante na naman tayo. So every time na may building kang i-clear, talagang grabe yung preparation talaga. Aba, master. Grabe yung kwan namin. Nag-execute pa kami yan bago ang papasukin namin yan. Kailangan execution. Ganito, ganyan. Kailangan talagang pag sinabing pumasok, pasok talaga yan. Walang iwanan yan. Kasi pag may bagong tasking naman, baka may mag-boost na naman ng buhay. Opo, para kwan master kasi kumbaga hindi na namin kailangan pang ulit magbuwis ng buhay kasi doon pa lang ginagawa na namin yung kwan yung part namin. Ano yung pinakakuha naman? May mga madramang araw ba na hindi mo makalimutan doon? Siguro yung drama, yung madrama siguro yun yung yung unang pan lang, unang verse siguro na talagang nabawasan agad kami. Kumbaga, Na, ilan ang kuwan? Kumbaga, sa classmate mo na namatay doon sa Marawi? bali 96 kami ng estudyante, nabawasan kami ng 6, 6 yung namatay. Tapos karamihan doon sa siguro mga 2/3 wounded sa amin. Isa ka sa wounded doon. Opo, master. Sa awa ng Diyos, kahit paano, binigyan pa niya ako ng second life. At saka hanggang doon na lang din kayo nag-graduate sa kuwan. Opo, master. Doon na kami na-graduate sa, sa loob na rin ng Marawi City. Ano ang pakiramdam na nakatulong ka kasama ka sa Marawi? Masaya ako kasi isa ako doon sa, nakatulong sa, pagbuwag doon sa mga kalaban doon. Baga, big achievement yun para sa akin kasi yung mga kasamahan ko, yung mga tropa ko na mga nasa infantry battalion, talagang nila sa akin, idol nila ako talaga. Sabi ko sa kanila Yan talaga kasi ano lang yan, time to time lang yan. So yun lang yung ano mo sa Marawi din. Tama, master. Yun lang din naman yung aking may sa mga kabataan na mga gustong pumasok ng magiging sundalo, kailangan mabuo yung loob nyo, tapos kailangan maging kayo sa sa inang bayan. Mahalin natin ang ating bansa. Sa atin to. Laban Pilipinas. Bakit ka nag-ranger? Time na nag-ranger ako dahil sa aking ama din kasi sabi niya kasi Scout Ranger orientation course Ngayon, sabi ko, hihigatan ko kako yan. Tignan ko nga kako yung Scout Ranger course naman ang kukunin ko. Yun naman, sa awa ng Diyos, nakatapos. At hindi naman na Paano yun? Kasi sa infantry ka, sergeant, di ba? Aba, master. Ano yung expectation nila sa'yo? Nung nag-graduate ka at bumalik ka sa unit mo at daladala mo na yung pagiging ranger mo. Grabe yung kanila sa akin. Yung salubong nila talagang,
Talagang napaka nagagalak ako nga nagagalak dahil ganun yung kanila sa akin. Pagtingin nila sa akin, talagang nakukuha ko at nakukuha ko. Kumbaga, taas ang tingin din niya. Mataas yung tingin nila sa akin. Kumbaga, hindi to kumbaga, hindi siya basta-bastang lang na yung pinagdaanan nito talagang matindi. Yun lang sa akin, Sergeant. Unless kung may idagdag ka pa or gustong sabihin. Yun lang basta. Basta lang yung mga kabataan natin na gustong maging sundalo. Pagpatuloy natin ng laban. Pilipinas. Rangers, lead the way. Rangers, lead the way!